Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ito nga po mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, nabulabog na Senator Jinggoy na Tameme, walang nagawa sa matinding utos ng Senado. Nako, yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ibang usapan po yung kay Senator Jinggoy. Alam nyo, ganito kasi yung gusto ni Senator Jinggoy at saka ni Senator Grace po. Humabol si Senator Grace po kung hindi nyo po nabalitaan. Yung pong tungkol sa mga kaso, supposedly nito ni Morales, no? Si Kiss Escudero, iba po yung habol ni Kiss. Magmarunong. Diba? Iba yung dating, hindi ko rin maunawaan, iniisip ko ano yung purpose ni Senator Chis Escudero. Malamang to yung gusto niya ipakita sa madlang people na siya ay maalam sa batas. Baka nakakalimutan na siya na baka ang pagkakakilala na lang sa kanya ng mga tao ngayon ay asawa siya ni Hart. Minsan din siyang kinilala bilang isa sa pinakamagaling na mambabatas ng bansa. Yan, yun siguro. Baka nakakalimot na kayo. Ito ang mga rules and procedures and etc. etc. Okay. So si Grace po naman parang out of tune na, pero gusto niya lang daw ipaalala na may mga kaso yang si Morales. Ano po yung hindi maganda doon? Yung parang naging nag-verbalize, no? So yan mga kababayan, no? Itong si Senator Grace po, parang Jinggoy 2.0. Diba? Paulit-ulit po nilang inaano yung credibility ni Morales, di ba? Kitang-kita naman po natin yan sa mga nagdaang hearing po, di ba? Talagang gustong sirain ng Senator Jinggoy kasi si naman, ngayon lang yan, di ba? Hindi rin umaten nung nandun si Jinggoy Tapos ngayon, kopya-kopya na lang ng may kokomento, Senator Grace po, kopya-kopya na lang na maiko-komento ba? Wala ba sariling diskarte? Talagang yung credibility talaga ni ex-PDEA agent Jonathan Morales yung pinakamahalaga sa kanila. Pero eto nga lang no? Kung nag-iisip po itong mga senador na ito, no? Eto, opinion lang din naman natin ito, no? Pero pakinggan nyo na rin mga kababayan, baka sakaling parehas tayo nung naiisip, di ba? Kasi po, di ba sa ngayon, may ebidensya nga, may ebidensya po si ex-PDEA Jonathan Morales na, di ba, pinahihinto po siya or pinipigilan siyang umattend. Ibig sabihin po, binibili, kumbaga, yung kanyang prinsipyo. Dyan pa lang po magtaka na kayo, mga senador. Diba? Bakit naman sa ganitong kaso, mayroon mga tao na interesado na bilhin yung prinsipyo ng ating testigo. Diba? Kasi sa mga normal na tao, diba? Tulad natin ng mga normal, sila kasi mga abnormal na tao ito kasi mga official ito diba? Sa mga normal kasi na tao, pag ganyan po, mag-isip na kayo kung bakit. Diba? Diyan nyo, imbestigahan nyo rin yan. Isalin nyo sa imbestigahan nyo kung bakit kailangan pigilan si Agent Morales ng mga taong ito. Kung sila ba talaga ang may pasimuno niyan or may sino pa na nasa likod nila. Diba? Kasi hindi naman ang mga ito involved dyan sa dokumentong yan. Bakit sila lalapit kay Agent Morales, no? Para pigilan na umattend ng hearing. Diba? Bakit? Nandun ba yung Kumar na yan? Nandyan ba sa
dokumento. Yung isa pa, nandyan din ba yan sa dokumento? Di ba wala naman yan sa dokumento? Oh. Harapin nyo sila dyan, sa Senado, at tanungin nyo kung bakit nila inaareglo na hindi naman sila involved, di ba? Diyan sa mga dokumentong yan. Oh. Instead na mag-focus kayo, mga hinayut kayo, mag-focus kayo dito sa mga kaso ni sa credibility ni Morales, no? Sa credibility niya para tumistigo. Ito na nga po, may mga na. May mga ebidensya po. Doon po kayo mag-focus sa ebidensya. Huwag po sa mga opinion ninyo. Diba? Kasi parang hukuman na rin kayo dyan eh. Diba? Which is na kailangan yung magbase sa mga ebidensya. Hindi po sa mga personal na opinion ninyo. Yung mga personal opinion nyo po ba? Senator Jinggoy Estrada? Ay base po sa nakikita nyong mga ebidensya? Diba? Or base lang sa inyong pamumulitika? Ng kagustuhan nila na si Morales ay i-discredit. Ang tanong, paano para mo ma-discredit yung isang tao? 'Di ba? Dapat yung nag-discredit sa isang tao ay malinis, no? O baliktad eh. Kung si Grace po sana yung pumapel doon sa papel ni Jinggoy, baka pwedeng pwedeng ma-question pa. Ang problema, ang problema si Jinggoy. Tapos napaka-ironic na si Jinggoy nakalabas lang yan, nakulong. Di ba? May mga tunay na kaso. Bagamat nakulong siya, napalaya at nagpiyansa at ngayon ay napawalang sala pero convicted. Di ba? Tapos tatanungin mo yung tao na kahit ni minsan hindi nakulong, tatanungin mo yung tao na sa kanyang kredibilidad maraming reklamo o maraming kaso. Tapos ikaw yung magtatanong, mas malalaki yung kinaso sa iyo. parang hindi ka parang napaka-ironic at saka hindi ka panipaniwala. Kaya ang dating sa tao hindi nakabuti. No? Hindi nawala yung kredibilidad ni Morales. Pasensya na sa mga ang dami po nagsabi na napasinungalingan na si Jinggoy parang. So ang lumalabas pa nga dito mga kababayan di ba? Kung si Senator Jinggoy, lahat na kasi almost ng mga senador talagang binibira itong si Morales, di ba? Pero okay lang yan, birahin niyo ng birahin. At least sa mata ng taong bayan, bayani po, mas bayani pa sa inyong mga senador itong si Agent Morales, di ba? Kasi si Agent Morales po, buhay niya po ang nakataya. Yung sa inyo po, hindi natin alam kung prinsipyo o bulsa ang nakataya, di ba? Kasi isipin mo itong si Senate President Zubiri, gusto ring ipatigil yung investigasyon. Ang tanong, bakit? Bakit po, Senator? Diba? Mag-ano ka rin magdududa ka rin minsan kasi, diba? After nilang character assassinate si Morales, gusto nilang ipa-stop yung investigasyon. Grabe kayo. Wag naman ganon. Kung hindi nyo nagugustuhan yung pag-iimbestiga, diba? Total, Senate President ka naman, siguro may karapatan ka rin dyan makialam. Diba? Ikaw kaya magtanong para mas malaman ng taong bayan, diba? Kung ano po yung tatanong ninyo, di ba? Kung paano nyo maipapalabas yung tulungan nyo po si Senator Bato. And di ba? Kung sa lahat ng paraan po, tulungan nyo po si Senator Bato. Kasi ikaw po,
Bahay nyo po yan eh. Senate President. Bahay nyo po yan. Huwag nyo pong hayaang gamitin yan ng mga, di ba? Mga sumisira, mga anay ng ating bansa. O, kapag ang bahay nyo po ay nasira, o malamang lahat kayo sabay-sabay babagsak. Hero, hindi po. Mas lalo pong tumibay yung paniniwala ng tao dito po kay Morales. Kasi kredibilidad, kung kredibilidad po ang pag-uusapan, tsaka the way na siya ay mag-akusa, hindi ko alam kung dati na siyang ganyan o nahawa na kay Tulfo. Di ba? Ang daming beses niya po na inakusahan. Ang sinasabi niya, tingin ko, ikaw ang nag-leak niyan eh. Ano ko lang yan ha? Opinion ko lang. Opinion mo lang. Nasa hearing na kayo. Yan yung problema ng Isa pa po yan mga kababayan, no? Boto tayo dito sa mga vloggers, sa mga channels, di ba? Pwede po tayong magpahayag ng ating opinion, no? Kasi nagbabasa rin naman tayo sa mga sinasabi ng ating mga napapanood at nakikita at naririnig. Pero ito pong mga senador, mga kababayan, kasi parang hukom na rin sila dyan eh. Ha? Kailangan po yung sasabihin nila ay base po sa mga, at itatanong nila, ay base po sa mga ebidensya. Sa palagay niyo po ba? Ha? Sa palagay niyo po ba? Si Senator Jinggoy Estrada ay nagbabase pa ngayon sa ebidensya. Ngayong sinasabi niyang dinamay mo ang Pangulo. Dinadamay mo ang Pangulo at ilang mga celebrity. Diba? Mga artista. Oh. Tapos sinabi niya pang sinungaling ka. Oh. Paano niya nasabi yung dinadamay lang yung Pangulo? Anong basehan niya? Yung papel ba dahil nandun ang Pangulo? At paano niya nasabing dinadamay po ni Agent Morales? Hindi naman, diba, tahimik naman yung tao. Lumabas lang yung anong yan eh. Yung dokumentong yan. Kaya, pinatutunayan niya lang rin, diba? At gusto niyang tulungan yung PDEA. Ha? Kung paano ito, yung kalakaran ngayon na maraming lumalabas na mga confidential documents. Diba? how I wish na buhay yung mga senador na sinauna, no, na napapanood ko. Hindi mo kinakailangan sabihan yung mga senador noon, hindi nila kinakailangan may opinion, ikaw yung hindi mapapalabas nila kung yung tao ay nagsisinungaling, no? Pag sinabi pong ebidensya, material, di ba? Dalawa po 'yan no? Testimonial evidence at saka material evidence. At kinakailangan po pareho sila may nagko-corroborate. Ano po ibig sabihin nun? Kung yan po ay material evidence, pinatutunayan po yan ng tao na authentic yan. O katulad po ni Morales. Di ba? O kita nyo po. Lahat na sagot ni Morales. Kino-question. Meron dun inaanak niya sa kasal. Di ba yung kausap niya raw. Kita nyo po ron. Nahuhuli po kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Hindi ko po sinasabi nagsisinungaling. Ang sinasabi niya kasi, tignan nyo, paniniwalaan nyo ba yun? Nag-uusap sila tungkol dyan, ha? Tapos ang sinasabi niya, hindi naman daw si Morales yung sinasabihan ni Francia. Di ba? Hindi naman daw si Morales yung sinasabihan ng Francia na wag mong aminin. Anong tawag doon? Wag i-deny. Ay, may iba pa pala kayong kausap. May iba pa palang pinag-uusapan. Bakit mo sinabi na nakikinig si Francia? Ganun lang. Hindi ko alam, ha? Mas matalino kayo sa akin, pero yun po ang basa ko ron. Dinideny na nila. Hindi nila pwedeng i-deny yung deny. Kasi nakatape yun eh. Ang sinasabi nila, iba yung pinagsasabihan. Kayo na po. Ito ang problema dyan no? Sa mga salita mo versus salita ko. Yung taong bayan po yung nagpapasya kung credible po yung nagsasalita o hindi. Sa pagitan po ng PDEA Chief Lasso ngayon at saka Kay Morales, ako naniniwala and this is my opinion. At ito po ay sa nakita natin, no, kung pagbabasihan po, mas kapani-paniwala yung sinasabi ni Morales. Doon na lang sa 2 minutes alam niyo po, maraming hindi nakaka-appreciate kay Bato.
sa ginagawa niya. Pero napapalabas nila eh. Sabi, meron kahapon nag-react sa akin. Sinabi ko na napagsasalita niya nga si Morales. Effort po ni Morales yun. Sabi, di ba? Effort daw ni Morales yun pagsasalita. Hindi daw kay Bato. Anong hindi kay Bato? Pwede na nga patigilin ni Bato, sabihin ni Bato, di ba? Wala na sa usapan natin yan 2 minutes. Mag-stick lang tayo rito sa merong binutas na ano. Wala na yan sa usapan natin yan 2 minutes na drug test. Bakit mo isisingit yan? Immaterial yan dito. Di ba? Pwede sabihin ni Bato yun. Pero pinatulan ni Bato eh. Pinatulan ni Bato eh. Wala nga po, sino po maglilitaw na, sinabi nga po, yung picture na sinasabi nyo. Hindi ko maintindihan, may nagsasabi kasi sa inyo na ito dapat ang ginagawa ni Bato. Pinapaliwanag ko na nga sa inyo na yung kulit kasi itong mga to eh. Gusto nyo kasing itabla si Bato. Tapatin nyo na nga ako, sino po ba ang gusto nyo ipasok? Dahil sa paglalaglag nyo kay Bato. Hindi ko maintindihan, galit na galit kayo na suportahan ng mga Duterte supporter si Bato. Anong problema nyo? Masama pa rin yung ginagawa ni Bato. Unawain niyo sinasabi ko. Hindi kaugnay yung sa PDEA leak report, hindi kaugnay yung 2 minutes na drug testing. Pero napalabas pa rin ni Bato na 2 minutes, napalabas pa rin ng hearing na 2 minutes kasi hinayaan niya si Morales. Ngayon, meron pa pong maiimbitahan ng mga doktor. Papaliwanag nila kung po pwede ba yung 2 minutes. Pero yan na po pinag-uusapan ngayon. Pinag-uusapan na po ngayon sa social media yung 2 minutes. Di ba? Nakukuha nyo ba ibig ko sabihin? Sa tingin nyo ba mas importante yun kaysa dito sa mga kung ano? May nagsasabi kasi sa inyo, bakit kasi ayaw ipalabas yung picture? Picturein yung mukha nyo. Ano po ba kulang ni Bato sa ginagawa ni Bato? Hindi ko maintindihan. Bakit nyo pinoproblema yung mga hindi na dapat problemahin? Mas malupit pa po ito. Inimbitahan yung doktor. Paano mo na testing na 2 minutes? Ano yung problema ron? Ang ganda nga eh. Kasi kung sinong gustong pakinggan. Eventually, gusto nyo lang tanggalin si Bato sa lineup namin. Mga Duterte kami. Di namin tatanggalin. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa mga galawan ng ating mga senador against po dito kay ex-PDEA agent Morales, no? Magtatagumpay kaya sila na pabagsakin, durugin ang credibility, no, ni Agent Morales. Sa kabila po nito mga kababayan, patuloy rin naman pong sumusuporta ang ating mga kababayan, mga netizens, no, dito kay ex-PDEA Agent Morales. Sa kabila po ng kanilang paninira, patuloy po tayong sumusuporta dahil nakikita po natin na hindi po patas, pantay ang kanilang pagdadala dito sa testigo natin, no, sa PDEA leaks. O kaya nga mga kababayan, dapat ito talagang mga senador ay mag-isip-isip, di ba? Hindi banat lang ng banat. Kasi eto, paano ko nasabing banat ng banat? Kasi kung nag-iisip sila mga kababayan, hindi na po redundant yung mga information dapat. Or pag ano nila kay Agent Morales. Like for example, dito kay Senator Grace po. Yung sinabi ni Senator Jinggoy, yun din ang gusto niyong palabasin. Kaya yan mga kababayan, kayo na lang po ang bahala kung ano po ang inyong may kanya-kanya naman po tayong opinion. Comment na lang po sa baba ang inyong mga reaksyon para malaman po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.